para sa akon ang pulong kuha na ining takos na nga takos na sa tagsa kaing dulongog tanan kita kabati na ya. Halin sa koreksyon sa atong kabuhi, sa pagkabuhi naton, halin sa buhok, pagkadto sa itsura, pagkadto sa kuko. Tulisin mo sa Lord, ha? Pagkadto sa atong tagsa ka gesture, di ba lang? Ginasaysay na ang mga butang, ang mga kung sa aton pa mga don't and don'ts bala. Do's and don'ts. Mga butang nga di dapat himuon naton. Tulisin mo sa Lord, kaya hindi man kita yung mga kalibutanon. Mga Kristohanon kita. Dilain yung kabuhi sa Kristohanon nga mga young people, kaglain man niya ang kabuhi sa mga young people nga hindi Kristohanon. Si parar ang aton kabuhi sila. May kinalain ang aton kabuhi, ang imo kabuhi may kinalain sa ila. No, kung isip sa Lord, ha? Di, kung ang imo kabuhi, why sang kinalain sa ila, so kung ganon, kung si Branham pa, why ka sang rights nga magkilala that you are a Christian, kung hindi ka mag-aksyon sa ginsiling sang pulong. Ha? Kung isip sa Lord, ha? Kung isip sa Lord, amuning tayo mga kauturan, nagapaabot bala ka mo sa pagari sa atong Ginoo. Amunin siyang time nga sa diin ang tanan nga butang nga wais pulong iga porsekta. Nya forsaking all things. Ang pagsikway sang tanan nga butang nga wais pulong. Kung isip sa Lord, ako makasulod kita sinang promisa sa Ginoo sa atong kabuhi. No, tanan ta nga pagkabuhi, paginawi, no, pagpanapot nga way sa pulong, kuanta na pahigab ta na. Magkabuhi kita, magpanapot kita, suno sa ginsiling sang pulong lamang. Isip sa Lord, na, kung isip sa Lord. Kita pwede ka pautod buhok. Kita pwede ka pakulor sa aton buhok. Di kita ka wear make-ups. Di kita ya kabutang sa aton mga guya sa mga cosmetics products. So, siling berbanam na yan. Hindi tayo kapasilan sa atong bayo, hindi kita ka short. Ha? Kung babae ka, di ba? Pulong niya makuturan mo na siyang mga butang nga nagapalain sa imo sa mga unbeliever. Hindi siya sa Lord, no? Hindi man pwede nga Kristohano ng tamang Domingo, kag Miyerkules, kag sa ibang adlaw, we are not Christian. So, ang word nga Christian, bisan diin ka ni dalon ka sa Manila, dalon ka sa abroad. Kung Kristohanon ka nga totoo, Kristohanon ka gidya nga totoo. Kung di siya sa Lord, so okay na? Yung po doon, nabalaan ni Brad Abil ba niya? Ang Diyos kamalusin na. Kung di siya sa Lord, so muna sa sining gabi, sa sining hapon, gamay lang na ka-reminder sa aton. So makatong ko mga kuturan sa aton, question and answers. Alipayon ka mo tanan? Kung di siya sa Lord. No, kaya ako na-enjoy ko sa inyong mga pamangkot, although nga may ara pamangkot kisa nga may ara kisa pamangkot nga hindi ka bala kabuhi sa imo yang kung sa aton pa hindi ka kasintensya nga ibuo mo siya kay nga kuan siya mo malang-alang ka sa pihak, malang-alang ka man sa pihak. Pero siya sa Lord. Pero hiling ko, bisan ako yang nagabasa sa inyo yung question ko, Lord, gay ko sing mo kaalam. Amen. The only thing na mahimo ko, give me your wisdom. Kung receive sa Lord. Ito ang ginistoryahan tayo mga kauturan. Ang ginistoryahan tayo mga kauturan, pagpahayag sa Ginoo. I believe mga kauturan, yung church, i-build yung church through revelation. Hindi pwede yan sa aton lang yung aulo istorya. Hindi pagpahayag sa Diyos. Ha? Kung receive sa Lord. Kaya kung hindi tayo matudluan sa insakto yung kongregasyon, magkotran, kabalo ka mo kung anong epekto, magadala na isa sa confusion sa aton. Kaya kung confusion, hindi ka nakasaka. Ang lakat mo, imbis nga pasaka, panaog. Ha? Guna-una ka lang kasimbas Ginoo, pero why galit pulong lakat mo. Muna siya ka dako nga problema. Receive sa Lord, sa muna nga pasalamat ko sa Ginoo sa inyong mga Christian. Pero i-expectar man kamo nga inyong Christian, mahatag man sa Ginoo sa inyo sa ning hapon. Ha? Okay, thank you Lord. Magkakadto ko rita kay kung may tion pa karon mga kauturan, magahatag naman ko liwat sang time nga makalaygay sa inyo.
Ako naman naman kung sang iban pang ikuan sa inyo ha. Ako niyang paglaygay lang ha. Gamay kag simple nga laygay sa inyo. Kung receive sa Lord, ha? Kung si Brother Branham pa kagaina sa mensahe, hindi man niya importanteng papel. Ang importante, ang unod sinang papel. Unod sang papel ang importante. Kaya bisan ko ang ginsulatan, sina daw, lamugo pa tsuraya, pero gligiti, ang unod. Kung receive sa Lord. Kabuhi, wala katubtuban, wala problema, no? Muna sa santo, okay. Kuan lang Brad, project mo lang ang tagsa ka kuan. So una nga question, ambot kung sino question Kung tayo nakatag question, bala na gini niya kung gina mo. Na, kung receive sa Lord, di lang kapag pahan sa apon Ang importante kang imo pamangkot naglabot sa pulpito. Okay, una nga pamangkot mo ni. Nya ang duha ka propeta nga pag bangonon sa Ginoo agod sa pagtawag sang 144,000 ginamin niya sini ang palaboton na nga duha ka prophet Moses and Elijah. Bangonon sa palaboton ang pamangkot sini mo ni. Nya literal gid bala ini sila nami no? Nya literal gid bala ini sila or nami man or having or spirit lang ni Moses kag ni Elijah. Receive sa Lord, literal bala ang duha ka propeta nga bangonon sang Dios pala abuton sa sinang pangabudlayan sang 3.5 years nga amo ang pangtakob sa ikasitinta ka semana. Literal bala or having a spirit lang. Kung sa aton pa press black Brother Branham, kaya si Brother Branham Elijah man na. Yes. Kaya si Brother Branham bala literal Elijah, hindi siya literal Elijah, kundi having the spirit of Elijah. Yes. Bala mo ini si propeta Elijah, kundi siya sa Lord. Sa makalima ni siya, sa makita ta nga sa makalima ni siya gingamit. Receive sa Lord, Una sa kay Elijah, ikaduha sa kay Elisha, ikatatlo sa kay John, ikaapat sa Malakay 4:5 kay Brother Branham, ang ikalima pala abuton. So ang pamangkot literal or hindi. So ang sabat ara sa mensahe. Glory. Receive sa Lord. So iabre ang mensahe sa Pipsel paragraph 370. Hallelujah. 370. Medyo malawig-lawig ni pero gina. Balan mo damo nimo, bre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ka pamangkot ni siya tanan mo. 7 ka pamangkot ang aride pero ang ambot lang ko mahumanta ni. Pero sige lang sandita mahuman may dason pa nga time hindi ko luyag nga ining tanan nga pamangkot. Kung hindi gid man siya mahuman ining adlaw, may next pa man nga meeting. Mat-amaton ta sa kihad. Tob-tob nga ang tagsa ka pamangkot, ma-clear bala sa aton yay. Okay, ara na Brad. Basahon ko lang 370 Brad, Pipsel. 370, amo na siyang bebe pasaka be. Dalang gid lang. Thank you, Lord. $370. Pipsel 370. Hindi siya mag-coincide sa akong nga kunaw. Pipsel, no? Nagigit mga kulturan na dalhin ang gid. Anong natabo ni siya? Dalhin ang gid mga kulturan. Ariwa, dalhin ang gid Pipsel. Hindi kisa bala na basahan mo, pero ang masulat mo, lain nga, kuhan, lain bala nga, lain nga paragraph.
370. 370 siya, no? Thank you, Lord. Ano nga pagsulat ako? Madalingin pala. Pipsil ang nakabutang di pipsil. Dalinagin ha, dalinagin. Kuhan ko na ni. Six seal? I think six seal. Hindi man siya sa six seal. Wala mong gikuhaan ko sini nga kuhaan. Ang gikuhaan ko sini matuturan. Ang daan ko lang nga sales. Kaya hindi siya mag-coincide, oh. Sa bag-o ko nga sales nga gindala, hindi siya mag-coincide. Dala lang gidla. I-project lang, Brad. I-project na lang siya. Dala lang gid, ha? Ano nga. Kinsay-say na din ni Branham kung ano ini siya. Nahanungod sining pag-abot ya bala. Ari ni siya sa pipsil nga message. Kag siksil, pipsil kag siksil ni siya. Nga siling ni Branham dali lang gid. Iskan ko na lang sa akon nga kuan, dali gid mga kuturan ha. Praise the Lord. Ang kahaway ta mayugid. Di kita luyag nga di kita luyag nga ang church ya makaangkon sa pagpayag insakto. No? Gilang niyo. Ari siya ma. Brad, dire na lang Brad. Kalayo sang sulat ko. Amo ni siya nga mensahe. Okay. Pipsil siya Brad, pipsil. Dire siya sa 307. Basi nabaliskan ni pagbutang. Na-imbes nga 307, 370 na butang. Ha? Pixel 307. Kita mo lagi ng ubra yan eh. Kondisyon mo sa Lord. Oh, silang ni Branham. Kiting doon ka propeta ni mawali sa Israel. Sulod sa 3 years and a half mo. No, sunod sa giprophecy sa kasulatan. 1260 kadlaw. Okay, linya this August. And then notice these two prophets are exactly Moses and Elijah. Word yung gamit exactly ha. Exactly. Receive sa Lord. Gigamit yung word exactly ha. Exactly Moses and Elijah. See? Now look at their ministry. Tanawa blang ila pangabudlayan. Kag andami. What these prophets do? Nya kung ano ang ilang ginahimo. They have power to smite the earth with a plagues. Basahon ko lang. As the well. Who did it? Si Moses. Nya they have power to shut heavens and it rains not in the days of their ministry. Si sinuna? Elijah. Nya who close heavens for 3.5 years. Si Elijah. There they are. That them. Nya there they are. That's them. Yes. Kung sa Lord, there they are. That's them. There sa ubos mga kauturan. Nya si the man, when he dies, he doesn't change his status. Nag-explicar na siya kung namatay gid man ang tao. Way nagkapabalihin siya mula na gyapon. Gin example ni Branham pares bala kay Saul, kay propeta bala sometime ni Saul to. Si Samuel. Nasa gimpukaw siya ni Saul. Ano labot siya sa iya katulugon sa gimpukaw siya sa nalabot siya ni Saul, propeta sa gyapon. Tulisin mo sa Lord. Huwag nagliwat. Kaya ang kamatayon hindi makapachange mo. Kung nagtaliwan sila nga amo na mga kauturan, nakuha niyong punto. Kung nagtaliwan sila nga amo na ang ilaya nga ginahimo, bangunon sila sang Diyos, nga amo man sa gyapon ang ilang pagahimon.
Okay. Sila sa tumlag na sa idalom da nga paragraph nagasaysay na da sa kay Samuel. Nga siling ni Samuel siya niya buwas, kita ay tadi. Siling niya kay Saul. Ha? Nya buwas, kita ay tadi. Tapos inaway buwas, kita ay tadi. This boss, ring Branham. Nya these two prophets are Moses and Elijah according to their works being repeated again. That he always been their ministry. Just as they did. That didn't change them. Why nagpabalhin sa ila? Amo man gyapon. These guys never died. Sino ginasaysaya nga why napatay? Si Moses yan napatay. Si Moses nagkaliwan. Pero si Elijah ya, saksi gid si Elisha nga nagpauli niya sa kay kanggap sa Kundi siya sa Lord, si Moses ya, balik ka sa kasulatan, nagtiliwan gid siya, kiti ang kasulatan gambal mo, gagambal gani Ginoo sa kay Joshua niya, Joshua bangon. Nya giyahing katawan, giyahing akong katawan kay akong alagad si Moses napatay na. Kundi siya sa Lord. So ini sila kadua, antes mga kauturan antes magabalik sila sinang ila pangabudlayan 3 years and a half dumdumonta nga sa Mount Transfiguration upod ba ni sila ni Ginoong Hesus? Yes! Nakuha niyo punto ko? Upod ni si Elijah kag upod ni si Moses nga paagi silang pagstanto nila makuturan siling ni Branham may butsing kanon to kung sino si Moses kag sino si Elijah. Kung receive sa Lord. Si Moses, nagasaysay isang translated saint. A resurrected saint. Si Elijah, nagasaysay isang translated saint. So balik na, dilitas pamangkot sa palaaboton sa kila ministry. Siling ni Branham. Nyawain na patay ha? Watch just a minute. Di ka magka-confuse before we get away from this. Don't confuse Elijah 5 times. 5th time ministry with his 4th time. 4th time ministry. Nya I've been telling you the Gentile is looking for Elijah, right? Ang ining ginatanaw sa Gentile, ang ining Elijah nga ginatulok, ginatanaw, ginapaabot sa Gentile makotunan is now other than Brother Branham na. Having the spirit of Elijah, ika 4 times. Ay ika 5 times sa palabuton pa may piyang-pip mo. 4 times pa lang subong. Kung receive sa Lord. Pero ang paggamit sa 4 times, having the spirit of Elijah. Nakuha niyo ang punto? No, siling niya. Siling sa tumalagna. And here, he is over right here with the Jew. Remember, he can't, desobos na lang. The first time he come, he was Elijah himself. The next, he come Elisha. The next what? John the Baptist. The next, the 7th angel. The 7th angel, kapat. And the 5th time he comes. He is with Moses over yonder preaching to them, sure. Nya 5. Kung isip sa Lord, kalima. Yan yung 5 ya, number of laboring grace niya mo, sa tumlag na, dali langgit. Des obos. 3:20. Nya the first Elijah was Elijah, that was him. Siya, ang una, atong Elijah, bala una nga siya to. Nya the second, Elisha, di ano na, spirit. Double portion ang ginatag sa iya. Sakay dyan, support ang ika-7th angel, sa tumlag na. The 5th time, he is the messenger to the Jews, to the 144,000 to the Jews. Dali kita magkutulan. Kaya rin sa isa na di. May kuwan pag kita dali lang kita. Hallelujah. Thank you, Lord. Ready. Thank you, Lord. 3:29. Thank you, Lord. 3:29. Okay, siling Branham. Notice these men are kept alive by God.
Ara? That's right. Clear? Notice these men are kept alive by God from their original ministry. Gaya na yan, explicar siya, repatterned again. Subong niya for their original ministry. Nakuha niyong punto? Niya for their original ministry. Anong original ministry? For future service. Sa diin ang future service? Arap, labuto, no? That's right. Clear? Niya deserve it so well. Just think that spirit of Elijah ministers 5 times. Moses to. Nya si Moses kadua. Nya what? Kept alive for further and further service. Nya ti brad si Moses napatay. Si Elijah pwede. Kaya ti way siya napatay, pwede siya buhion. Nya ti karon si Moses nga napatay kag mabuhi liwa. Kadua na siya mapatay. Ha? Na isa ka question mark, no? Nyati ko na muna, kaduha na mapatay si Moses eh. Una, napatay siya napatay ito siya, way sa kasulod. Ang katapusan niya nakita sa katawan sa Israel siya, sa kilid sang bato. Way ba siya nagsulod? Naglantaw na lang siya sa mga Israelinhon, nga nag-abante, siya nagpabilin. Patay siya. Di, kung mapatay siya una, ikaduha mapatay naman siya, kaduhan siyang patay. May problema, why? Why? Si Lazarus gani, kaduha. Ha? Si Lazarus napatay. Pero pag abot ni Ginoong Hesus, nagsiling si Ginoong Hesus niya sa Lazarus comes forth. Then nagpabilin siya patay. How? Buhi man? Ha? Then nagpabilin siya buhi. Patay naman sa liwat, kaduha oh. Ha? Why question? Buhi hindi. Buhi. Arang na say lang oh. Niyo. Lord. Hallelujah. Ano? Nya keep alive for further service. So di siya sa Lord. Buhion sila para sa sinang palaboton nga pangabudlayan. Buhion ha? Para sinang palaboton nga pangabudlayan. So di siya sa Lord. Nya they were neither one of them dead now. Natural. Isa si Ilada subong patay. Sino? Si Moses. Nya don't you believe that? Nya they were both seen alive. Kung atong tanawon niya atong duha, ayan isa sa duha subong patay, pero atong duha nakita sa Mount Transfiguration. Nya seen alive. Talking to Jesus on Mount Transfiguration, but remember, they must die. Na pero dumdumon ta nga kinahanglan nga mapatay gid siya. Kaya karon unique na karon nakabuhi ni Elijah. Nga makari na lang ang Ginoo matapos na lang istorya sa kaluwasan. Siya lang yung tao may kagi kamatayon, ang Diyos gani napatay. Amen. That's right. Yes. Amen. Ha? Like makasiling ko niya, sobra pag ginagaya kabuhi sa Ginoo eh. Ang Diyos gani mga kautulan ng Espiritu nagtugal lawas. Sa rason agad ang Diyos mapatay lang. Karon kung hindi siya manaog sa forma tao liwat si Elijah, paano siya mapatay? Could we say praise the Lord? Could we say praise the Lord? They must die. Ginakinanglan nga mapatay sila. Now Moses actually died. But he rose because he was a perfect type of Christ. Nobody ever know where they was buried. Way matungbalaan din sa lubong. Kaya ang katapusan niya nabalaan sa mga tumulo sa mga Israelino niya, si Moses nagpabilin sa kilid sang igang. Huwag nabalaan, kundi nagbangkay agin lubong. Kundi siya sa Lord. Ha? Diin ginlubong sang Diyos ang bangkay ni Moses when balaan. Kundi siya sa Lord, no? Nya nobody ever know where they was buried.
Nya and the angel come to him. Nya kay tiging kuha lang kasi sa manugtunda sang Dios. Ang iya bangkay. Nya he had angel pallbearer. God receive praise the Lord. So ang punto mga kautron na nilagyan. Malumpat ang liwat. Mayari pagin. 3, 5, 4. Nya but remember Elijah, he just got tired. Because he had a lot of work ahead of him. Lapion mo na siya. Kaya may ministry sa slabuton mo. Laog-laog ka ministry yaw. 3 years and yaw. Sino na taon di paglapion sina? Si Elijah yaw. Because he had a lot of work ahead of him. Kung isim sa Lord, kadlaw kongregasyon, no? Nya so he was pretty well wore out. Ma-wore out din siya. Nya and God just sent him right home. Kung isim sa Lord, una. Right. Nya that's right. He sent a chariot, pasaka. Is that right? Nya took him up. He never died. Because he kept him alive. Nya he had a future work for him. Ang ginaistoryahan ang buhing Elijah. Hallelujah. Kung receive sa Lord, hindi niya kaya ang having spirit of Elijah, kundi ang buhi ng Elijah na nagpauli. Nga ginlapyo sa iya pangabudlayan, una sa tong adlaw. Kung receive sa Lord, ang Diyos nag-keep sa iya tungod sinang future work mga kautran. Sumot sin ganon, buhi gid si Elijah. Literal gid siya sinang tion. Kung receive sa Lord, si Moses, literal man, why imposible sa Diyos mga kauturan sa nag-adlaw? Kung receive sa Lord, why man niya sa minsaheng gambal, having the spirit of Elijah lang, hindi natin naglasaysay, di mo? Ang Diyos ya, because He keep him alive, He had a future work for him. Let him anoint a man to, niya si comfort the spirit, niya iha, no? Dali lagi mga kauturan, sa 3:3-8. Nya now di had to taste it. Ginakinanglan nga makaangkon gid siya, makatilaw gid siya kamatayon. Sa human nga ang ila pangabudlayan matapos. Declare na? No, ang namangkot sini mga kauturan na clear na sa inyo. God receive sa Lord. Ang dason sini nga paragraph 340. Pakanto sa 340 to mga kauturan, nagasaysay na nahanungod sa ilang duha. So clear? Nga pag-abot sa sinang tion sa duha ka propeta, literal mga kauturan, si Moses kag si Elijah. Okay na question number 1? So ginaapo ko. Ikaduha, question number 2. Nami ni. No, pero ka preska gid si iyaw na una nimo. Nya what is 70 week of Daniel? Praise mo sa Lord. Kadlaw gid ang nagsulat no. Ano bala ining 70 week of Daniel? Praise mo sa Lord. Dumdumon yung mga kauturan nga may 70 years. May 70 week man. Ilang 70 years, nga una sang 70 weeks, nagasaysay na siya sang mga panuigon. 70 katuig, nga amo ang pagkaptib ni King Nabucodonosor sa pagsulod niya sa Jerusalem, mga kauturan, sa Israel. Halin sa pagbihagya sa mga Hudiyo, mutugin ang mensahe tabla, the beginning and the ending of the Gentile dispensation, pagsulod ni King Nabucodonosor sa Israel, mga kauturan, pagwa nila ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, Abednego, starting to sang isip sang 70 years. Kung isip sa Lord, nakuha yung punto? Ang mga propeta nga una sa kay Daniel, kanda Jeremiah, nagasaysay na nga daan sa ila kagawasan nga i-captive sila sulod sa 70 katuig. Kung isim sa Lord, sang nadiparahan ni propeta Daniel, mga kauturan, ang panaysayon sang pulong sang Diyos sa unang propeta sa iya,
nga amo si propeta Jeremiah na diparahan ni propeta Daniel nga ang ila pagtiner sa Babylonia 2 years left. 2 years na lang ang nabilin. So that's the reason why nga si Daniel, mga kauturan, nangalipuyo sa Diyos. Sang tion nga si Daniel nangalipuyo sa Diyos, mga kauturan, kung isip sa Lord, Praise the Lord. si Manugtunda Gabriel nagbisita sa iya sa tong tion. Right. Amen. Ngagikan sa pagguwa nila nga 2 years na lang ang left for their captivity, ang Diyos nag-aman, nag-alukar sang 70 kasimana. Kung isip sa Lord, 70 kasimana para sa iya katauhan, Israelinhon, waay labot ang Gentile, mga kauturan. Nga inang 70 week of Daniel, inang 70 kasimana, mga kauturan, nga unod sang unod sining 70 week of Daniel, halin sa tumalag na nagasaysay na siya halin sa pagbalik nila sa iladota, pagbalay sang templo, paghuman sang templo, kung isip sa Lord, pagsunod ni Ginoong Hesus, pagbreak, paglansang ni Ginoong Hesus, tuptop sa sinang palaaboton nga 3 years and a half. So ano ining 70 week of Daniel? Balik ta sa question. So ang 70 week of Daniel, amo na siyang time nga alokar sang Dios sa iya katawan halin sa pagpasag uli niya sa Babylonia, tubtob nga napundar ang templo, second temple, tubtob sa pagbalay sinang third temple, mga kauturan. Clear sa inyo? Si Tinta Kasimana. Nga inang si Tinta Kasimana, kung dalong day na siya sa mga tinuig, is equals 490 years. Why? Because silang ni Branham sa mensahe, sa 70 week of Daniel, magtong padasig ta, silang sa atong prophet, nga ang anak 490 years na siya, because 1 week is equals 7 years. Amo na siyang suma, isa kasimana, ang isa kasimana, botsing ganon, isa na siya, pito na siya ka tuig. So kung magsitinta siya kasimana, i-times ni mo na siya sa tuig, is equals 490 years. Kondisip mo sa Lord, ha? Hulas ta malocate. Ang pangitabo sa kalibutan, hulas naton malocate, mga kuton, kung magbase kita sa mga tinuig. So that's the reason why nga gin-compute siya into the number of years, not in the numbers of week, mga kauturan. Kung isip sa Lord, ha? Kiti way man niya sang kalendaryo nga nagtudlo iya sa ginatawag mga simana lang tanan. Human simana, bulan, human nga mabulan, matuig. Oh. Kung tingin compute ang 70 weeks of Daniel into year, which is 490 years. Receive sa Lord. Balik ta. Pagsulod nila, pagbalay sa templo, receive sa Lord. Nahuman ang templo, sa tumalag na sulod sa 7 ka simana. Kanya? Sulod siya sa 7 ka simana. Ang 7 ka simana, dalon na siya sa tuig. 7 times 7. Pila? Pila ka tuig nga bakol nila sa second temple? 49 years. Nga siling sang mensahe, sulod sa 49 years nga gin-rebuild ang second temple, nga bisan huni sang lagari sang kahoy, hindi ka makabati. Ang ila katupad, waay nakabati. Bisan lagpok sang bricks, mga bricks, bisan lagpok sang bricks nga ginahantal-hantal nila, hindi kakabati, mga kauturan. Kaya nga, kung isip sa Lord, ginbalay siya sa magamo nga tion, pero sa pinakahipos nga pamagi. Kung isip sa Lord, nakon yung punto, mga kauturan. So natapos siya within 49 years. Kung isip sa Lord, kanya? 7 ka simana. Kung isip sa Lord. Yes. Amen.
Na plaster tanan, na designan, may mga landscape na plaster. Ha? So another year nga nag-idog. Nag-idog siya pila ka tuig. Tub-tub nga nahuman siya sa 62 ka tuig, sa 62 ka semana. So una, 7, ikaduha nga period amo ang 62. Nakuha niyo? Kaya ining 70 week may 3 na siya ka period mo. First period is 7 weeks. The second period is 62 weeks. And the third period is 1 week. Right. That's right. Kuha niyo? So, ang pagbalay nila, first period, 49 years kay 7 week. Na plaster, na establisher, na kumpleto, tanan. Nahitso pala sa kung sa aton pa. Sulod naman sa 62 ka semana. Oh, is 8 times. 7 times 62 pila. Bebe, sumahan nyo na, be? Wait a day, kuhan. 7 times 62. Namin na, be nyo, maatagan kasi ni, enjoy kasi mo. 7 times 62. Oh, 434. 434 years. I-plus mo na ang 49 nga natapos una. Be, basa, i-plus Brad, 434. 434 plus 49 years. 483. So, what's in ganon, then is 7 years left or 1 week. Nakuha nyo? That's right. So, ining 434 years or 62 weeks mga kautron nga mo ang second period, dumdumon ta nga nagasaysay na siya tub-tub sa pag-abot sang Misaya. Tub-tub sa nagasaysay siya tub-tub sa pag-abot sang Misaya. Ha? Amo siyang ending sang 434 o kon 62 weeks. Praise the Lord. Nakuha niyong punto? Ang pag-abot sang Misaya, amo to siyang ending sang 434 years o kon 62 weeks. Nakuha nyo? Amo, ginasaysay sa ito ng ikasikan period ha. Na-clear na ang first period kasi binuwi. Ang ginasaysay ang second period, which is ang alokasyon nga simana 62. Dalon tala sa tuig 434. So ang ending sinaamo ang pag-abot sang Misaya. So clear na. Nag-abot na si Ginoong Hesus. Triumphant entry Domingong adlaw makutran pasulod sa Jerusalem. There's 1 week left. Praise the Lord. So ining 1 week nga left mga kauturan, ang isip naman sina halin sa pagsulod ni Ginoong Hesus tub-tub nga ginbitay sa cross. Pila ka years iya ministry? 3.5 years. So botsing kanon ang 1 week nga 7 years minus 3.5 years or half week. Pila bilin? 3 years and a half o kon half week. Nga inang half week nga nabilin, kabahin pala siya sa pagtakop sa ikasintinta kasimana nga mo ang pangabudlayan sang duha ka propeta, literally speaking maguturan. Clear? Clear na ang namangkot sining ano ni siya ang 70 week of Daniel? Ang 70 week of Daniel, amo ni siyang tion nga ginalokar sang Dios sa iya katawhan nga mga Israelinon. Halin sang rebuilding sang temple, second temple, tub-tub nga mag-abot inang duha ka propeta sa pag wali sulod sa 3 years and a half mga kauturan. Receive sa Lord. Nya Brad, may labot na Brad. Sa isa ka bahin, way tayo labot. Pero sa isa ka bahin, receive sa Lord. Dako ta kalabutan nga. Kay kung wala na siya mga kauturan, hindi balas na ni karon gapangabuhi tangoy tarilo. Hama umon talangin niya apo na guro ni kay alas 12 na ni kay adlaw kasi intro na sa akon nga alimpulos na muna imo kabuhi. Ang Dios ya nagbutang sa aton orasan.
That's right. Ang oras anta amo ng Hudiyo. Ang pagtagsa ka panghitabo dira sa Hudiyo mga kotran, amo na siyang atong time clock being a message believer. Kung isip sa Lord, ha? Kita kabalutay mo. Nga tapos sa atong adlaw ni, luyag ka man kag indi, matinungto ka man kag indi, masunod ka man kag indi, masaylo gini ang pangabudlaya. Masaylo niya minsahe sila to. Masaylo ang pagpangikot sa Diyos sa Gentile pagkadto sa Israel mga kutang. One of this day, according to his time clock, which is the Jew mga kuturan. Okay na? Clear? Amen. Praise him sa Lord. Ang namangkot sini, clear na? Tiyo na siya nga ginalokar sa Diyos sa ila. Praise him sa Lord. Way talabot, pero sa isa kabahin, dako ang kalabutan ta. Kaya kung waay naging plaster sa aton, di ta kita sa aton adlaw. Ngay, dugay-dugay gali ang Diyos makarina. Praise him sa Lord. Okay na? It is allotted time that was determined to his people. Arat na sa 76 ang 70 week, paragraph 56. Nya kag ini siyang 70 week of Daniel sa Ling Branham, amo ni siya ang vital subject. Magsiling ka vital, kwan siya? Ining importante. Importante nga bahin. Nga, kaya nagatudlo ni siya sa imong pagpuli. Nagatudlo sa imong pagpuli. Kwa niya, ara man na sa 70 week of Daniel, paragraph 49 to paragraph 52 mga goturan. Clear? Amen. Para sa question number 3, okay na? Clear? Clear sa inyo? Yung ba mini nga, may na vlog, artista magbulag, kasling ka vlog niya ina, Brad? Kasi po sa Lord? Kuwan pa, kung sa istorya pa niya silangon pa sa utong adlaw. Dahil mo na isang gitanaw ka, pero harap pa. Clear o kung harap? Kasi po sa Lord? Nya kita man Brad, pruti. Anong imo nakita? Nya baka Brad, hindi na baka. Buti nga nun harap kita mo. Pero kabay pa nga nakita mo sirangon pa sa utong adlaw. That's right. Kaya magkakalipay kasi nimo. Ikatatlo. Wani, gasak amat-amat ni pasaka. Ang pamangkot ni nag-amat-amat budlay lang. Kunisip mo sa Lord ha. Ikatatlong pamangkot during millennium na. Sino ni mangkot? During millennium din ang mga makasasala. Sa adlaw sang millennium. Tapos ini, rapture, di ba? May 3 years and a half na wedding supper sa babaw. Kunisip sa Lord. Human ang 3 years and a half sa wedding supper sa babaw mga kauturan. Manaog si ni Jesus sa talitapos sina upod ang nobya. Kunisip sa Lord. Pag naog sang nobya mga kauturan, ay sa tumlag na, way na iksina sa kasulatan. Nga sa pagnaog sang nobya upod ni Ginoong Hesus sa sinang away, mabalik pa to sa babaw liwat, way na. Ang pagnaog ya, pakadto na sa millennium. Kunisip sa Lord, nakuha niyong punto? Pakadto na sa millennium. Di sila nga pagnaog ni Ginoong Hesus upod sa nobya nga nagasakay sa maputi nga kabayo sa bugna. Halin pagsaka sang nobya sang 3rd chapter. Saka, kaya ang in sang church ya, Revelation chapter 3, verse 21 mo, amo na siyang Laodicea nga panag-on, Laodicea, ang chapter 4, amo na siyang time nga ang church masaka. Kaya sa kasulatan niya, subo nga si Juan, gintipo nga siya bride. Kaya ano siling sa kasulatan sa verse 1 chapter 4, niya after this, ano nga this? After the 7 church ages. Nya sa tapos ini nakita ko ang gangaan sa langit nga nabuksan siling niwan. Nya kag ang tingog nagsiling sa akon saka diri. Anong kutsing kanon sina? Sa tapos ang church ages, sumo nga si John gin-type sang bride. Sa tapos ang 3rd chapter, anong 3rd chapter? Laodiceans church age. Anong madason? Chapter 4 verse 1. Amo nang time nga ang church masaka. Pagsaka sang church, why na sa iksina sa kasulatan da nga makita mo da siya. Tubtob sa 19th chapter verse 11 to 16. Nga nanaog naman sa liwat upod de Kristo nga nagasakay sa maputing kabayo. Tihalin sa pagnaog yada,
Mahuman na lang ang bugna, di ka kita kasulatan. Nga nagsaka naman to sa balik. Ang pagpanaog ya, rekta na pagkatong milenyum. So the question is, sa adlaw sang milenyum, diin ba lang mga sinners? Kurisip sa Lord. Diin ang sinners. Diin ang sinners. Nya sa kwan guro brad sa fifth dimension brad. Ha? Kurisip sa Lord. Kaya 6 dimension niya, ang bride mo, ang 7, si Ginong Jesus, ang 5 dia brad. Ti, sinners brad arada, tanan? Ha? Balik ta sa mensahe. Balik ta sa kasulatan. Siling sa atong vlog na mga kauturan. Revelation chapter 20 verse 1 to 10 brad. Basahon ko ni kasulatan ha. Mabugna 21 pagkato 10. Bugna 20 versikulo 1. Okay na. Sundo ninyo ha. Niya nakita ko manungtunda nga nagkunsad gikan sa langit kay mayabis ang kadadalman kag dakop talikala siya kamot kag gidakop niya ang dragon. Yan ang dumaan nga manog nga amo ang yawa kag Satanas kag gigapos siya sa 1,000 ka tuig. Nya kag gintagbong sila sa kadadalman kag gintakpan ini kag ginpatinan sa ibabaw niya. Agod ga indi na niya pagdayaan ang mga pungsod tubtob nga matapos ang 1,000 ka tuig. Tubtob mahuman ang 1,000 ka tuig. Amo na sa milenyum. Turism sa Lord. Okay, dalantas na. I-plus sa mensahe brad nga 61 11 12 atro sign that overlook tatlo to 1 atro sign that's overlooked. Paragraph 2 por 2. Naging balik na sa atong propeta sa mensahe mo sa kasulatan. Kundi ini sila, ano na? 2 por 2. 11111 sa brand. 61 November 12. November 12, no? 61 November 12. Okay, basahan ko lang ha. Hindi siya, natabo ni sa ngakon niya nga copy. 2 por 2. Nagasaysay siya sa nanungod sa Malakay 4:1 to 6 brad mo. Gabi. May ara mga kauturan, pras na black ron sa mensahe nga discernment. Discernment pala. Ang message nga discernment mga kauturan, asta lang siya sa ang box pala. Asta lang siya sa 189 paragraph. Pero pag abot niya sa ining kuan, pag abot pala sa ining sa table, hasta sa sang 222 pala. Maglibog ko po ni sa akong na kuan. Di ang publication sa akon niya nga discernment, hindi man niya iya ka Bible believer. Iya ka BGR. Kung basi ko may mga kulang lang ang mga paragraph pala. Nagasaysay sa brad nanungod sa Malakay, Malakay 4. Nga siling budlay man dalay nang gid. Lihok ko sa akon nga lihok ko brad. Rina. Langit. Be ako matanaw di sa akon nga datibol. Dalay lang gid ha. Para nga makita ta. Thank you Lord. True. Meron lang mga kauturan. Thank you, Lord. 2 por 2.
Okay. 242 paragraph. Ano man sila, pero sige lang. Basahan ko lang. May kasay-say ni sa babaw, dutay brad, sa babaw sila, dutay gali. May nagasay-say siya na nangon silang Malakay 4:5 o silang Birmingham 240. Nyalisin at Malakay now, over here. Malakay 4 na. Nya, if you could, let me just clear this for you, I believe. Let's turn real easy now. Siling Birmingham ha. Ginasay-say ni Makuturan ang Malakyas 4:1. Nga siling ni Birmingham, di sa man, no? Siling sa atong propeta, data na babasahan sa Malakyas 4:5, ini ang supporting lang niya sang message. Nga siling ni Birmingham, ang sinners, siya sinagtion, mangin yabok siya sa imo dapa-dapa. Na? Loyag lang kung i-prove lang sa message mga kautulan. Ari siya oh. Ari oh. 2:1, watch. Now Malakay 4, let me read this. He is going to come again. Behold, the day cometh that shall burn as an oven and shall be proud. Proud, yeah. Nya, that's today I walk down the street and see these people. Nya, you can talk to them and they laugh at you, make fun of you. What is it? Ano lagi ba ang punto sini? Brad, ara sa ubos, Brad. Kabahin gali, Brad, sa tupunto. Tingala man ko, ano? Tupunto sa ubos. Okay. For behold, the day cometh that shall burn as an oven. Nya, yea, all the prouds and all that do wickedly shall be as stubbles. That's exactly what will be. Nya, what happens when a great sum of you farmers, when a heavy fire hits a wheat field, when she's just stubble, nya, she just lays her plot. Plot with ashes behind. Praise the Lord. Nya, that's what we'll do. For that when she strike, the day cometh that shall burn them up, said the Lord of hosts, that it shall leave them neither root or branch, nor branch. There'll be nothing left of them. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness rise with healings in his wings. You shall go forth and grow up as calves in the stall. That's the millennium. Tigin sila. Sa abo si imo dapa-dapa. Clear? Ang pamangkot diin ko ng sinner sa adlaw sang millennium. Kung di sa abo sang imo dapa-dapa, they are waiting for the second resurrection. Which is the white throne judgment, mga kauturan. Clear na? Tuloy sa tulang na, dalang gibla. Nya, that's the millennium. And you shall tread down the wicked, for there will be ashes under the soles of your feet. Ara na akong katang. Ang pamangkot, ara lang sa mensahe. Amen, God. Tourism sa Lord. Yes. Wait. Kuhan i-project ang chapter 4, be. Para makita nila. Malakayas, no? 4. Nya, apang dos ko sugod. Apang sa inyo nga nagakahadlok sa akong ngalan, magasubang ang adlaw sa pagkamatarong nga may pag-ayo sa iya mga pakpak, magagawa kamo kag magalinumpat subong sang mga tinday sang bulukutan. Kag tapakon ninyo ang mga malauton kay sila mangin abo sa idalom sang mga dapa-dapa sang inyong mga tiil. Kulisim sa Lord. Sa adlaw nga himuon ko ina, nagsiling ang Ginoo sa mga kasoldadosan. Kulisim sa Lord, klaro?
Nga diin ang mga sinners, kung ang sinners sinang tion mga goturan sa millennium. Kung isip sa Lord, kay before nga na ng millennium, tupdan ang kalibutan. Kaya kung natural, maabong na sila yan. Kaya sa sinang tion sa millennium, kung isip sa Lord, lapakon mo na sila. Sila mangin abo sa inyo mga dapa-dapa. Kung isip sa Lord, maraming tulong sa Ginoo, no? Mangin abo sila sa aton mga dapa-dapa. Hallelujah. Okay na? Na. Galing Barbanham? Yan, you shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet. In that day that I will do this, saith the Lord of hosts, coming out in the millennium, the ashes of the wicked. Very clear mga kauturan. Nya pag abot sinang millennium, pag tuhaw sinang millennium, nya sila mangin abo. Kung isip sa Lord, mangin abo, ina sila mga kauturan. Ang mga makasasala, mangin abo sila sa sinangtion. Kung isip sa Lord, pag transpire sang 1,000 years, which is millennium, amo na siya ang white throne judgment mga kauturan. Dira na bangunon sang Dios tanan nga mga tinuga nga nagkalamatay sa tungtion mga kauturan. Kung isip sa Lord, tanan nga mga katawhan, manggaranon ka man, imol ka man, tanan nga tao bangunon sang Dios para sa pagpatubang sinang white throne judgment mga kauturan. Okay na? Aride naman ko sini. I believe nga mga youth tanan ang nagpamangkot sini. Kung isip sa Lord, okay na? Clear na? Very clear ang minsay mga kauturan. Okay. Nasabatan na, no? Ang ikaapat nga pamangkot. Budlay ni, pero manami ni siya. Ha? Budlay ni siya, pero manami ni siya. I don't know kung ini yung people ni, pero matsak ko daw, hindi ko na yung people pamangkot mo. Kaya masins mo pala sa iya nga pamangkot, masins mo. Nga ini daw, tinigulang na gining istorya ni iya ni. Ha? Oh? Oh, pero sige lang, nami ni, parang mabatian tatanan. Ang pamangkot, ikaapat, niya sa Revelation chapter 8. Ara na. Ari ni ang pamangkot, wala. Ah? Sa Revelation chapter 8, basahon tabi ang Revelation chapter 8 be. Kuan gid, kung sa istorya pa. Kuan gid, ining maghanuot gid sa pagpamati. Akin pala nga, para nga magpauli ka nga bisan kita-kita lang. Ay kalipay sulod mo Diyos salamat sa Ginoo ba? Nasabat ang pamangkot ko, bisan bayran po ko sa kamilyon. Ha? Oh. Ang pamangkot ya mo ni. Nya sa Revelation chapter 8. Oh, ano ang Revelation chapter 8? Nagsugod siya sa ang paghukas ang kordero sa ikapitong patin. Kag may kalin chapter 8 ni. Sakto ni siya. Chapter 8 kag chapter 9. Oh, chapter 9, chapter 8 kag chapter 9. Itong chapter 9. Oh, rin na. Ang pamangkot niya sa Revelation chapter 8 kag chapter 9, ang anom kakalalatan, the six plagues. No, ang anom bala kakalalatan, oh? Igaula sa anom ka manugtunda, kaya ang anom kakalalatan ginuula na siya sang anom man ka manugtunda mo. Yes. Ha? Bugna 8. Ang pag-ula una sining unang kalalatan sa 8 bersikulo 6. First trumpet. Na. Nya ang pag-ula sining kalalatan sa anong ka manugtunda nagsulod aring pamangkot. Nagsulod bala ini sa hitabo sang tribulation period. Very good question. Ang pag-ula kuno bala, ang pamangkot, ya ang pag-ula bala sang anom kakalalatan. Nga ginula sang anom kamanugtunda, ang pamangkot nagsulod bala ina sa tribulation period. Oh, dira mo sakto na?
Nagsulod bala ini sa hitabo sa tribulation period. Nagsulod bala ini sa hitabo sang tribulation period. Kung receive sa Lord. Lord. Kung sa aton pa ang six plaques, no? Nga ginula sa anong kamanutonda, nagsulod bala na siya sa tribulation period sa siksel? Yes. Ha? That's right. Okay. Nya ukon may pamangkot pa mo. Bilang isa nya ukon, diin ini matabo, diin bala kuno matabo ang pag-ula, sinang una nga pag-ula. Kay anong ay pito na siya mo, 7 trumpets na mo. Pito ka trumpita, ngang unod puro karalatan. Kudisim sa Lord. Yes. Ha? Amen. Kudisim sa Lord. Praise the Lord. Nya diin bala ini mahitabo siling niya, diin bala matabo na siya una. Nya kag san-o bala ang umpisa sang tribulation period. Kudisim sa Lord. Praise the Lord. Hindi niya binata nga pamangkot. Dinagko na niya nga pamangkot ya. Ha? Okay. Feast of the Trumpet. Praise God. Glory. Ako mga kotoran, masaysay lang ko sa butang ihatag si Ginoo sa akon sa inyo. Praise the Lord. Kondisip sa Lord. Kondisip sa Lord. Praise the Lord. Masaysay lang ko sa butang nga ginpahayag man sa Ginoo sa akon. Ha? Amo lang ang akon. Dra lang ko hasta. Kung anong ginsiling ni Brother Branham, so be it. Amo lang na siya. Kung may taas pa sina, I believe with all my heart mga kotoran nga pila ka adlaw malab-o ta gid na. Kaya nag-grow ang pagpahayag sa church. Yes. Nag-grow ya ang pagpahayag, hindi ya kay nag-aaryada. No? Tibot sing ganun, kung nag-grow ang pagpahayag sa church mga kauturan, kung nag-grow ang pagpahayag sa church, nag-aalintabo man ang kainit mo sa pag-alagad sa Ginoo. Kasi nag-grow ka mo. Nag-grow ang revelasyon. Di man pwede nga nag-grow ang pagpahayag, tapos ikaw ya, nagaluya ka. Ay, something wrong na yan. Hindi ko magpahayag na. Hindi ko magpahayag na. Samtang nga napayagan ka, ka-enjoy ka pagit mo. Ay, nalayaw lang Ginoo. So, una, way gidi na ako, way ko ni, way niya nalabot, pero subong niya nalabot. Na, buti magkakalipay ka? Ha? Pag-receive mo sa Lord? Praise the Lord. Oh. Hindi ko tigagkalipay ka nga nag-alagad sa Ginoo. Di ko nagkakalipay ka nga mag-alagad sa Ginoo, inspired ka nga magtikang sa pulong. Ha? Di ba? Pero kung angol-angol, do we think nga mabagti ka? Domingo lang kong simba. Kung siya sa Lord, hindi na ako mag-Miyerkules, mo nagyapon, Domingoan lang ko. Di mo na nga, ako niya, kasi angol-angol, gurong ginakaon mo. Ha? Nga doon di kalabot, pirsa mo sang, kondisip sa Lord. Okay. Sabton ko ning pamangkot mga kauturan. Sa The Feast of the Trumpet, Brad, nga mensahe. Ako mga kauturan nga nagabasa sini sa Huwebes sa gabi. Nagabihan ko ka himutan sini mo. Gakuan ka sa isa ka ba yung problema ka niya din sa Ginoo panultulon man kaya kon kabalo kita tanan sa mensahe. Ha? Kung receive sa Lord, why ko nagsiling ang itagaan yung gidlibog sa Abel? Hindi, obligasyon mo na sa pakiro mga kuturan mo. Ha? Obligasyon ko na, pero mo na lagi sa kakuan ka man, kasi gamay mo lang at ikang sumala ka na. Hindi ya kay ikaw malagpok mo, lagpok ka mo tanan. Yes. Mistake of one, mistake of all niya mo. Nga nya ba, amo na brado. Di paano ang pagka-grow nyo kung salang ginambal sa inyo? Do we think nga mabanti ka? Hindi yan din ma-prosper mga kauturan. Gahimo kita sa butangan, they are not prosperous in the sight of God mga kauturan. So paragraph 144. Pero sa pihak sina ka daw ga problema ko, galibog ang ulo ko, ga-enjoy ko. Mamuning nami. Mag-isa ka dako nga hangkat sa imo nga makabaid ka sa imo espada, la? Praise God. Makahandos-handos ka sa imo yang espada.
No, daw ka kuanaw, daw galahos daw lang is bairanaw. Kung isip sa Lord, hindi kita talom ha. Habol na mo, kuti galahos na lang. Amen. Padayon ta. Siling Barbanam ha. Sabton ko ang pamangkot niya sa Revelation 8, kag chapter 9. Ang anong kakalatan nga igaula sa anong kamanutunda. Nasulod ba ini sa tribulation period? Kung isip sa Lord. Yes. Waay pa ang tribulation period, nagsugod ng pagula. Waay pa kasugod ang tribulation period, siksel. Kung isip sa Lord, nagsugod na. Kaya silang ni Branham, the 7 trumpets, the 7 trumpets, silang Branham, niya trumpets na siya under in the siksel. Ang pito ka mga trumpita nga ang unod sina puro mga kalalatan nga ginula sang pito ka manugtunda kung isip sa Lord, it will be blown silang ni Branham under in the siksel. Gets nyo? Amen. Magabudyong na siya. Idalom sang siksel. Why sa nagsiling nagmabudyong sa idalom sa fourth seal? Why sa nagsiling nga mabudyong sa idalom sa fifth seal? Or idalom sa seventh seal? It will be blown under in the sixth seal, mga kauturan. Idalom sang sixth seal. Okay. Siling ni Branham. Now, this calling of the pest of the trumpet. So, ang pagtawag siling pista sa mga trumpita, the approaching of something. Kaya ang pag-blown sa trumpet, may kahulugan na siya mo. Sa Old Testament, once nga mag-trumpeting mga kauturan, may mga kahulugan na siya. Muna bisan si Paul Gambal, niya if the trumpet give uncertain sound, who could prepare for battle? Niya kung ang trumpita mag-huni siya, sa hindi mo bala maintindihan nga huni, sino ang makapreparar sa inaway? Kay sa tagsa kapag blown sa trumpet, mga kauturan, may mga kuha na siya mo, may mga kahulugan bala? Kung siya sa Lord? Pero ang pag-blown sining trumpet, mga kauturan, sining 7 trumpet, why na sang iban pa kakatuyuan? Ang reason, or ang mayor na rason, to call the Jew, mga kauturan. Agot sa pagtawag sa mga Hudiyo, mga katawhan. Okay, siling Branham. Nya notice, approaching or something. Notice, Revelation chapter 8 verse 7. Basahon ko, 8:7. Nya karon ang pito ka manugtunda, may pito ka budyong. Pito ka manugtunda, o isa ka manugtunda, may pito ka budyong. Ang pito ka manugtunda, nga may pito ka budyong, kada isa sila may trumpeta. Kada isa sila may trumpet. May pito ka budyong naghanda sa pagpatunog sa ila. Tagsa-tagsa sa ila nagready sa pag-blow. Nya ang nahaunang manugtunda nagpatunog sa iya budyong. Kag nag-ulan sang hilo, kag kalayo, kag nasamuan sang dugo. Grabe no? Grabe nga pag-blow ya. Grabe ang unod sa pag-blow ya no? Nya nag-ulan sing hilo, kagkalayo, nga nasamuan sang dugo, di mo explicar. Nga nagtupa sa duta, ang ikatlong bahin sang duta, nasunog, kagang ikatlong bahin sang kakahuyan, nasunog, kagang tanan nga hilamon nga hilaw, nasunog. Amo na siyang epekto sa first trumpet. Siling sa tumalag na, if you want to write down, we notice first trumpet, there scattered hill, blood fire upon the earth, just exactly with Exodus. Kung isip sa Lord, with Exodus, when God was calling to His people out, amo-amo, ang panghitabo, sa sina kation, amo-amo, gid, sang ginhimo, sang Diyos, mga kauturan, sang iya katawhan, Israel. Kung isip sa Lord, sa gintawag sang Diyos pala sila. Kung isip sa Lord, sa gintawag sang Diyos sila, nag-blow ng trumpet sila, pero hindi iya under sang 7 trumpets or first trumpets.
Kaya ginasaysayan sini magkuturan nga pag-blow sining mga trumpita, pagtawag ni sa ila pala. Kung isip sa Lord, pagtawag ni sa mga katawan sang Diyos para sa pag-aman, sinang pala abuton. Ginpaanggid sang Diyos ang panghitabo sa Old Testament. Kung isip sa Lord, sa anti sila nagpanlakaton, kag amo man ini sa ila. Anti sila gintawag sang Diyos, balik sa ila humlan. Kuha niyo man kuturan? Okay, silang Branham. Now the reason that these 7 trumpets plural does not apply to this church. Kung dumunta nga ining 7 trumpets, ining 7 ka mga trumpeta, hindi tani ma-applikar sa church. Ano ginistoryahan niya sa aton now? Kaya nga ang hindi siya ma-apply sa aton niya 7 seal mo. Ila niya 7 trumpets. Pagtawag sa ila, 7 trumpets, ang aton niya 7 seal. God called them as a group, ang aton niya, God called us is individual. Nakuha yung punto na kuturan? Huwag taniya lapot. Kung tanahon mo. Kaya ang pagpudyong silang mga 7 katrumpita, para lang na si ila. Ang aton niya silyo. We have 7 seals. No, not 7 trumpets, but we have 7 seals. So, receive sa Lord, ha? Clear? Matag na? Sa Hudiyo, 7 trumpets. Sa aton, 7 seals. So, receive sa Lord. Ang pagpudyong silang kada trumpita, why kita labot? Kay ina para sila. Okay? Ang namangkot siniyari, de? Kung receive sa Lord. Siling sa ngayong people, doon din nakon. Pero namin eh. Kami intindihan tani mo. Wala nga. Siling ni Branham. Nga the 7, this, ginatudlo yan, nga these 7 trumpets does not apply to this church. To this church. Sa aton, butang ta sa, ang pulong present sa aton dito na apply sa church. And this is because is to Israel only. Dito na ma-apply sa aton sa sining panag-on kay tungod ina iya lamang sa Israel mga kauturan. Thank you Lord. Israel, no? Only, nya is to Israel only. Ano na siya? It's the calling of gathering of the people. And now there's only one significance in here. Huh? Dalingin ba kauturan? Significance in here that I want to get it in a few minutes is where you'll see why this doesn't apply to this age that we're living in. Hindi na ma-apply sa aton panag-on mo. Hindi na ma-apply sa church. Kaina is only for the Jew mga kauturan. Now, there is a ubos nga bahin. 147. The gathering of Israel is the trumpets. Dumdumon ta nga ang pagtipon sa Israel, trumpita na. Under na siya sa pagbudyong sang trumpita. Mamangkot ko, saan sila ging gather? Saan sila ging gather? Saan sila nakabalik sila humlan? Sang Mayo 46 pa eh? Mayo 6, 1946. Kung receive sa Lord, amo tong time. Nga gingamit sang Diyos ang taklo ka diktador sa kalibutan, agad niya iporsigir sila balik. Walang takabalo mga kauturan nga ato bili kun waing propeta, why naglabot ini pagpahayag sa aton nga ang pagbalik kali sila huli na to sa unang nga propeta. Huli na to sa isa sang trumpeta. Huni na to siya sang isa sa mga trumpeta. Kung receive sa Lord. Tiyang paghuni sina under 6 seal. Tiyang pagpahayag sa aton niya gasugid. Kung tanawon ta makutron ang panghitabo, kung receive sa Lord. Ang panghitabo sadto pa nagsugod na. Hallelujah. Kung
magsiling ang propeta nga the seventh trumpet it will be blown under in the sixth seal. Ang pagtipon nga daan sila niya, first trumpet to. Nag-blow ng sixth seal oh. Nag-blow na ang first trumpet, buti nga nun under sixth seal. Ina nga pangitabo, panugod na sa sixth seal. For without his prophet, hindi ma-reveal sa ating mga kuturan. Nabasa ka lang man ang mensahe. Ginasulit ka lang man ang mensahe. Praise God. Kung receive sa Lord. Siling niya. Siling niya, ninyo. Nga the gathering of the people is the trumpets. The trumpets is to gather Israel. Dumunta nga ang mga trumpita pagtipon ng ginasila. Amo na siyang pamagis ang Diyos sa ila sa tupa mo. Di pala? Amo na siya. Kung sa aton pa, ilan na niya usual. Ngayon kinahimo. Once nga i-call up na sila, may mga trumpet na. Kung receive sa Lord. Kung ano nga mga hunis ang trumpet na. Nga ginablo. Butsing kanon kada huni. May butsing kanon na mo. Kung receive sa Lord, ha? Kung ang huni sa trumpeta, may influensya nga maglabay para si Joseph, o kung nag-aubra ka, pimuyong ka. Kaya ang trumpeta naghuni na, si Joseph magasulot. Usual na yan nga ginahimo nila sa tupa. Kaya anong ginahimo sa Diyos? Ang Diyos magadilman sa ila sa abuman nga pamaagi gyapon. Woo! Do ano ka namin isang pulong sa ningapon. Ha? Tawgon sila sa pamaagi man gyapon sa Diyos. Siling sa tumlag na. The trumpets is to gather Israel. Nya ang mga trumpeta amo ang pagtipon sa Israel. Nya notice. The first trumpet naghuni sound ang unod blood, fire, hail, and everything scatter the ground. Naglapta sa yuta. Nya what was he doing? Anong ginhimo niya? Anong ginhimo niya? Sa first trumpet, sa tumlag na, bringing Israel out of spiritual Egypt, back into his homeland. Hallelujah. Daw ano kaklaro nga pulong na. Amen. Nga pag-blow ang first trumpet, magton ang unod, hell, fire. So they say, hell, blood, fire. Nga nag-scatter bilog kalibutan. Anong rason galing sa to? Ako ni duso sila, balik sila homeland. Yes. Glory. Thank you, Lord. Sukot na. Nagsukot na, di ba? San o sila gin duso for sweet nga ibalik sila homeland. Santo pa utod. Siling Barbanam. Nya let me see this right here that every trumpet that blood under the sixth seal. Ay kaduha na. Blood under the sixth seal. Siling Barbanam. Nya where we caught the seal there. All the trumpets sounded under the sixth seal. Tanan na siya. Tanan na siya. Nga mga trumpita, magabudyong na siya idalog sa ikapitong patin. Ikaanom nga patin. Nga ang unod amo ang tribulation period. Nya because the seven seal there was silence. Pag-abot sa ikapito, why mo kalma? Bisan si Ginong Jesus pag-abot sa ikapito, why siya? Why siya nagsugid? Nya they omitted the seventh. Nagsaysay siya, first seal, second, third, fourth, fifth, sixth. Pero pag-abot sa seven, why unod? Amen. They silent, they omitted the seventh seal. That's right. God we say, praise the Lord. Naghipo siya. Nagsugod sa saysay sa Israel. Halin niya. Sa tumlag na. But every trumpet sounded under the sixth seal. Under the persecution of the Jew. Kaya inang sixth seal, persecution na mo. Ang unod sang sixth seal, isa na da persecution sang Jew. Could we say sa Lord? Okay. Persecution of the Jew, notice. Okay pa? Okay pa? Pwede ka mo kadali, magpauli?
Kondisyon sa Lord. Mga young people. Okay pa? Amen. Amen pa. Kung ano pa si Kayon. Okay pa mga young people? Amen. Kasi kung ginatuyo na kumuda. Kondisyon sa Lord. Padayon tali si aton lagna. Nya, every trumpet sounded under the sixth seal, under the persecution of Radyo. Nya, notice Revelation chapter 8, and begin the 7 verse. Atong gibasa tag-ina. 7 verse niya, all, tanan, halinda sa Revelation chapter 8, verse 7, niya tanan na siya panaog. Niya all, was the calling out of Israel. Tanan na da, ti anong unod sina? Puro budjong. Tanan na da, ang unod na tanan among pagtawag sa Israel, mga kauturan. So, receive sa Lord, ha? Nya calling out of Israel, natural in Egypt. Nya there is the calling out of Israel in spiritual sense. Parehas ato ano is natural pagtawag sa ila. Subong man sa espirituhanon mga kauturan nga sense mga kauturan. Galing Branham, he was making them ready to make the feast for the atonement. Nga iaman sila para sa sinang pista sa pagpasig-uli o kung pista sa atonement. Kaya ang atonement kinaan, nga tani para sa ila, sikway Manila. Kung tigid baton ta, nakindi ka mo, amo ni, ari na sa aton. Kaya anong rason nga iprosigir sila balik para nga ang butang nga nabaton ta, mabaton Manila sa klabuton. Kaya ang Diyos way mahimo kung hindi siya mag-agis ng mga butang. Kaya karon kay ang pamaagis ang Diyos tawgon sila pagis mga trumpeta. Kung tawag sila idalom sa mga trumpeta, kaya pagtawag sila under sa siksil. Kung receive sa Lord. Gets na? Ang pagtawag sila under sa siksil, kaya magatunog ang mga trumpeta idalom sa ikaanom na silyo mga kauturan. I-prepare sila sa Diyos for the feast of the atonement. Kung receive sa Lord. Di ang magaduso sila sa atonement is no other than the two prophet which is Moses and Elijah. Kung receive sa Lord, ha? Ha? Wala sa iban pa nga magapakilala si kay Kristo na to si ila. Nga mong ila atonement, si Moses kag si Elijah mga kauturan. Ha? Kung receive sa Lord. Amo ni nga, hindi ni maglawig ang atong time. Maabot yung time nga ang butang nga ginbaton ta, subok ginakauhawan na nila ko. Preparado na sila, nagkakauhaw na sila. Galing kay ti, I believe nga wala pa yan natapos, ang way pa natapos, kag ari pa ta, kay tungod basi ang isa, way pa kasulod. Pero sila pa ba kung when the last name comes, this plan of redemption will be finished mga kauturan. No one knows sino nang isa. Way ta kabalo kung sino nang isa nga ginapaabot ba, kadugay siya ba? Hinay siya maglakat. May naman itali kung makaabot ni siya, kaya matapos na ni. Kung receive sa Lord, padayon ta. Thank you, Lord. Nami ni siya mga kauturan, nabi nyo, ma-enjoy kasi ni. Thank you, Lord. Dito sa paragraph 152. Nya a trumpet sounded, and that was to gather them together. The first trumpet blown. Una, nagtupa na. Like it was, like Egypt, parehas ang pangitabo sa Egypto, making ready to call them the day of atonement. Nya si, they rejected the true atonement, nga iaman sila sa atubang silang pista sa atonement. Kaya ila atonement, ginsikway nila. Amo na siya nga ipapreparar sila. Ginpangtawag sila, gintipo na sila sa Diyos. Nakatipo na. And this years has been, number 1 na. Nya, they rejected a true atonement. At the true atonement, ginsikway sa nag-abot sa ila, ginsikway nila. And this years, kag ining tuig, has been lengthened out through here. Nya has been the year of Pentecost, mga kauturan. Kaya tigin, idog mo. Kung receive sa Lord, pero hindi sa maglawig, kikatungo tapila ka adlaw, mabalik dito sa ila, liwat ang tion, mga kauturan. Okay, let's sa tumlag na, mga kauturan. Basahon ko lang sa inyo. Sa paragraph
lawig-lawig di mga kauturan mo kung siling abi basaon ta gid siya. Perti ni sa kalawig ang pag-address ning dili na lang kumarikta sa kwan. Paragraph 158. 15 ano ni? Ari na di masulod ba ning isa ka pamangkot mo? May isa na di ka pamangkot nga dali gid masulod na di siya dayon ang isa ka pamangkot nga dali gid ha. Dali gid man kuturan. May pamangkot na di. Nga ini ba lang ang nagkalamatay? Sino ba lang ining nagkalamatay? Na abot may di ba may amo na siya nga pamangkot? Na-check mo brother Joy, gidaway ko na din nasulat guro ay. Maway gido kulang gini guro. May isa na di sa kapamangkot sa nakita ko to sa ginpasa sa akon nga ang nagkalamatay bala, di ba no ano ang nagkalamatay bala niya sino bala inang nagkalamatay? Sugpon na. Way ko ni sa nakita mo. Utod ang nakuha ko. Pero are mati ka mo mayo siling Birmingham. Siling sa tong propeta ha. Nya and when Hitler and them persecuted the Jews 156 and did the things that they done under that lock day Stalin, Hitler and all the dictators, those dictators had raised up. If we have time which to rehearse it to some overcomers and newcomers, but we went it under the same age that there has been in Germany and all other nations. Jews has scattered throughout all the land. But there has rise in the last 20 years a bitter persecution against the Jews sa itong malagna. Nya I've been out there at the old places at totos Birmingham sa itong doob where they burned their bodies. Sabi mo, laglahog lang pagpuli nila. Ang pagtawag sila, ang pagtrumpet, ang pagbloto sa first trumpet nga mo, ang pagtawag sila balik magkuton, laglahog lang to. Nakapauli sila sulhay, hindi ito yung sulhay yung papauli. Ang buhi, nakapauli, pero tayong nadakpan, patay dito ya. Na, tulisin mo sa Lord. Nakapauli ito lang, bro, te, balda to sila. Iban, yakiang, ang iban niya, why? Dilog-lahog, liber pa na mo. Nyo, burn their bodies and cremated, imagine, cremated, and use their ashes to fertilize the ground. Ginhimo abonong ilang mga lawas sa duta. Jewish children and women and everything, then they try to deny it. Take them right out and show them where it was done. It's been a bitter persecution against Israel. Laglahog, antes sila nakapauli, hindi laglahog, ito yung sitwasyon nila. Kita mo katanaw sila sa ginhimo, sila sadto magkotol, kakagot onto nila. Nya sadto, himo nila prosubong, ngipon sa ngipon. Kita nila kung paano sila kung sa ito pa, paano sila sakit. Laglahog, bitter persecution against Israel. Because it's been the time calling now back to the atonement. Laglahog ka. Galing mo ikamay mo kay nga under sa program sang Diyos. Amen. Nga dira sila maagi agud makapauli sila. Di ma-question mo ang Diyos? Hindi. Tulisin mo sa Lord, ha? Ulit niyo? Nya it's been the time calling him now back to the atonement. He is still under the atonement of the natural lamb. The real lamb of God is the atonement, and he has rejected it. Yun si kuhay nila mo. And the blood has been upon him ever since. Di alin sa pagsikway sila ginikanan, ang dugo natungtong to sila, tubtob sila kabataan, kag sa palaaboto ni nila mga kauturan. Di nila maligar. Hindi nila mapaiway. Kay dito pala nga daan, ginangko na nila niyang iya dugo, mangin sa amon, kag sa amon kabataan sa ulihi sa amon. Amen. Kudisip sa Lord. Sikutin, nag-agong gid sila. Linya. Notice making ready. The people, how perfect them the seven trumpet, that and the seven seal is perfectly together.
the persecution of the Jew, mga kauturan. Amen. So in Revelation chapter 9:13, 9:13, okay. Ang one trumpet, ginsaysay na. Rektahon ta sa 9 chapter verse 13, nga amo ang ika-6 trumpet. Amen. Nya ang nahaunang kailo, nagligad. Kagyari karon duha pa ka kailo ang mag-abot. Ang First World War, nagligad. Nagsulod ang Second World War. Duha ba ang mag-abot ha? Nating, una, nakuha na. May duha bilin. Tiking kuha sa Second World War. Anong bilin? Isa na lang, Third World War. O di siya sa Lord, nasulat o. Nya liyaw, nya duha pa kakailo ang nagabot. Nya niya ang ikanom nga manugtunda nagpatunog. Sang iabot yung kagrabatian ko ang tingog gikan sa 4 ka sungay. Sang halaran nga bulawan, nayara sa tubangan sang Dios nga nagsiling si kanom nga manugtunda nga may budyong. Hubare ang 4 ka manugtunda nga nagapo sa dakong suba sang Euphrates. Anong botsing ganon sila? Kuway propeta, talag, espiritu, tas ni. That's right. Kaya kita pasalamat kita. We have a prophet in our in our day, mga kauturan. Amen. Lord. To receive sa Lord. Now, sila sa tumlag na. Hubari. Nya hubari. Nya hubari ang 4 ka hubari ang 4 ka manugtunda nga nagapo sa dakong suba sang Euphrates. Kaginhubaran ang 4 ka manugtunda nga naaman sa takna sa adlaw sa bulan. Grabe, way ginagsala. Naaman sa takna sa adlaw pati bulan. Na bulan nya kag sa tuig sa pagpatay sa ikatlong bahin sa mga tao. Ang kadamuon sang ila mga hangaway nga manok kabayo duha kagatos ka milyon. Pero isip sa Lord, duha kagatos ka milyon. Pero ti kadamo, no? Nabatian ko ang kadamuon sa nila. Kag sa among bagay nakita ko ang kabayo sa plananaw nakon nga nagasakay nga may limbutong nga may duag sang kalayo kag mga hasinto. Dalantas ta. 9:13, Slim Branham. In Revelation chapter 9:13 verse, now notice, real close under the 6th trumpet. Idalo mo gyapon sa trumpeta. Revelation chapter 9:13 under the 6th trumpet. Di ang 9:13 6th trumpet na siya mo. Note, there was 200,000 horsemen that had been bound in the river of Euphrates. Was torn loose under the 6th trumpet. Ginhubaran siya. Yes. Kunti nahubaran na. Gabilib ka mo nahubaran na. Nahubaran na. Mali niya. There's not 200,000 horsemen in the world. But there was 200,000 horsemen. Number 1. Hindi niya kay literal na may mga madamo ng mga kabayo, abi. Nga may nagasakay sa ila. Hindi niya. Buti ganun power, mga kauturan. Yes. They wasn't natural horses. Hindi niya natural na kabayo. They breathe fire. Ang kabayo, natural, makabuga kalayo, ha? Pag-receive sa Lord. TV ko ro, ara. Pero sa in reality, wala. No? Okay. Nya they breathe fire. And they had bracelet of jasper and they had tails. Tails. And the end of the tail looked like the serpent. Grabe niya punta. Ang tumoy sa ikog, angay sang manog. Hindi man ruin, klase nga, hindi mo makuan, klase nga, sapat, no? Muro kaladlukan kung i-picture out mo blang. Remember ba na? Nya a snake hid on the end of it. Nya stinging. Nya tanawa bla. It was spiritual horses. Kundi espirituhanon nga kabayo. Ano na siya? Espirituhanon nga devils. Amen. Spiritual devils. Chargers, no? Chargers that have been bound in Euphrates all these years. Supernatural devils. What was it? Ano na siya? The old Roman Empire being revived. Na, pag-isip sa Lord, ano to siya?
Kunti ang dumaan nga Roma mga kauturan nga na-revive. Kung receive sa Lord, nabuhi siya. Revive o revive. The persecution of the Jew. Revive o being revived, the persecution of the Jew. Kung receive sa Lord. Praise the Lord. Kaya hindi kami mga kauturan. Yes, Amen. Kung receive sa Lord. Praise the Lord. Ha? Atong espiritu nga ato sa tong daan nga Roma, na-revive siya. Matimayo, na-revive siya. Di na-revive sa time ni Hitler. That's right. Ha? Sling Barbanham. Sabi nyo, pwede ka namin basahon ng mensahe mga kauturan? Amen. Na-revive siya mo, nabuhi siya. Abi mo, kapanago na siya sa church. Pwede nakabuhot siya niya, mga hinigugma. Ay, prong iya spirit, sila kasatan, ginhubaran sa manugtunda, ang apat ka manugtunda. So, receive sa Lord, ha? Lord. Ginbuhian sila sa iyong pratis river. So, receive sa Lord. Ling Barbanham, ali na di. Saling nyo, nya the old Roman Empire being revived the persecution of the Jew. Atong daan nga Roma Imperyo, nabuhi siya paagi sa pag-persecutar sang mga Hudyo. Na-revive siya. Sa persecution sang Jew, kung siya sa Lord, na-revive siya, mga kauturan, nabuhi siya dito. Nga. Basi masiling ka mo niya, Brad, lain man na kabuhi, Brad, sinis kasulatan, Brad, nga may samad siyang ikamatay, tapos may samad siya nga, may pila siya nga ikamatay, apang nabuhi siya, laina nga pagkabuhi utod. Nagets nyo? Amen. Ikaw ruhon ta na. Kaina siya nga pagkabuhi. Kung siya sa Lord, halin na siya sa iyaya nga, halin na siya sa Roman Empire, pagkadto sa church. Ini siya, nagahisgot naman, nga na-revive. Ang batasan niya sa ito nga nagpalinong, kasi pagpungko niya church na siya, naglinong na siya mo. Di ba? Kung siya naglinong na siya, nanago na siya mga kauturan sa ngalan sang grupo. Pero ginbuyaan siya sa ulihi. Kung siya sa Lord, na-revive siya. Paagi sa persecution sang Diyo. Siling Barbanham. Persecution of the Jew, they had been bound for nearly 2,000 years. Gingapo siya, lapit 2,000 katuig. Hallelujah. At the river of Euphrates can cross to that promise. Hindi siya kahal. Hindi, kung sa aton pa, hindi siya kahal. Hindi siya balaka, hindi siya kalaksa. Tabok, hindi siya katabok, I mean. Ano na siya? A religious sect that was trying to get to the other side of Euphrates. Kung siya sa Lord. Ang reliyoso nga sikta. Sino na? Kung siya sa Lord, ha? Sikta nga nagatinguha to get the people to the other side Euphrates. You know, come to the Eden. Nya balik ka bala anay sa adlaw sang Eden. Galing sa tumlag na. But they were bound there. May apat kasuba dito sa garden sa Eden mo. Ano ganitong apat kasuba sa Eden? Anong apat kasuba? Wala. Wala kabalo kung ano tong apat kasuba sa garden sa Eden. May apat mo niya. Pison, Gihon, Hidekel, Kap, Euphrates River. Amo na siyang apat. Isa na dang Euphrates. Wala sa tumlag na. Nya, but they were bound there. Nya, nagapos galing siya sa to silang Euphrates River. Pero sa laging buhian siya. 200,000 devils of persecution. 2,000 devils. 200,000 devils of persecution. Amo na kabisan sila adlaw mga kautran. Why kwan? Hapos lang sa ila kay damo sila mo. And notice what happened under the sixth trumpet. They were torn loose. Pagputyong si kaanong nga trompeta, ginpangbuhian sila tanan. Amen. Kung receive sa Lord, ha? Ginbuhian sila tanan. Diin sila ginbuhian. Pagkanto so Dio. To the Diyos, They were lost, They were,
Thank you, Lord. They were torn loose on the Jews. The persecution of the Jews, supernatural devils, nearly 2,000 years. Then lost by Stalin, Hitler, upon the Jews. You see, tatlo na sila mo. Si Mussolini isa. Nya you say, well, that isn't Roman. Is it, no? No, well, that is not Roman. It's the same spirit. Nito siya. Pero isa ka espiritu, mga kapatid, nga ginhubad sa sinangtion. Pag-isip mo sa Lord. Ha? Kanyang punto? Thank you, Lord. Kung nakasakit, no? Kasakit batsagon sila kabuhi, no? Tawgon sila pagi sa mga pagbudyong sa trumpeta. Unod puro kalalataan. Ato niya pasalamat kita sa Ginoo. Wait na kita wag idalom sa kalalataan. Gintawag kita sa Ginoo sa simple kayo nga pulong. Ha? Hindi mo pa ma-appreciate mga young people, hindi mo pa ma-appreciate ang Ginoo si mo kabuhi. Sila yung gintawag idalom sa mga budyong sa mga trumpeta. Nga unod sa kada trumpeta, kalalataan paghingabot sa ila. Dra sila tawgon. Pero kitaya, kamusta? Anong pagtawag sa imo kag sa akon? Simple. Pero kisaga patumbaya pata. Sila yung gintawag sa sinangtion mga kutan. Pero grabe nga ngoy-ngoy galulas Ginoo sa nangtion. Nang gawin ka mahimo na sa pagtangdo sa Ginoo sa ato na amo na siya ang pagkabulahan mo. Kag pagkabulahan ko sa ning gabi. Kumanon ko ni makuturan. Tugutin niyo ko sa paghuman sinikiti may iban pang pamangkot daso na lang na. Amo na lang ning akon kumanon da anay. Nga silang ipamanham. Nya there is that Roman Empire bounded by what? Nya are subong ining Romang Imperyo nga nagapos siya sa ano? Bound by what? The ecclesiastical power. Nagapos siya paagi sa ecclesiastical power. Nabasa talang mo. Which Rome, pagan Rome, become a papal Rome. Atong pagano nga Roma, nangin papal Rome siya. Nya and was bound there in its tradition of Christian. Kag nagapos siya paagi sa tradisyon sang pagkakristohanon. Nya what part of Christian? Ano nga bahin sa pagkakristohanon? Ang superstition it had of Rome. Putting together all this. Kung isip sa Lord, nagapo siya, pagi siya mga pagtudlo o ispulong. Worship of a woman, all of this other kind of stuff, ang iban pa nga mga binuang, and Christmas Day, sorry, may gatoo pa di, kuwan? Kung isip sa Lord, mayari pa di, basi kung may pagsukna pa di sa imong nga, Brad, Pasko ako na, ha? Ha? Pero ining mga kurisip sa Lord. May kapangayo pa di Pasko. May ari why? Mga kauturan para daw di kahil mo nun. Bisag iniro ngayo ka. Nga December lang kapangayo ha, putsing ganon niya tradisyon ang lakat mo. Ha? Gabilib ka mo makada adlaw kapangayo ta Pasko? Amen. Pero hindi niya kaya ang ihatag sa aton ang gina-after ng Pasko nga natural. Ang ginaayo tiyas Ginoo adlaw-adlaw Ginoo ihatag man ang imo gasa sa akon, imo gift bala. Sino nga gift? Si Ginoong Hesus ka ginputos ang Dios. Kung di siya masalod, hindi kay kada December mga ayok imo ka Pasko mo. Kadto ka sa mga parente. Pasko mo na. Kung di siya masalod, God receive, praise the Lord. Mga kauturan, may Christmas gid man. We could not deny. Hindi tayo ma-deny. God receive, praise the Lord. May Christmas gid yan nga real. Amo na isang pagkatao ni Ginoong Hesus. Pero hindi kayo magsiling mga kauturan nga iya Christmas, itradasyon ta na ibutang tiya sa adlaw, ibutbutangan tiya bulan, hindi God receive, praise the Lord, may real gid yan nga Christmas. Ano nga Christmas? Kung si Ginoong Hesus matao sa sulod sa imong tagipusoon. Kung Merry Christmas? Praise the Lord. Merry Christmas
Tulisin mo sa Lord. Yes. Kasi hindi ka makuturan. Di ba mo siling kamiri, malipayon? Malipayon nga Christmas, kaya nga nabaton mong gasa. Amen. Pero pila ginunat sa baba mo kung bugas lang baton mo haw. Kaya mo na napangayo mo. Hindi ka mangayo sa mga butang nga nagkakawala kung sige ni Jesus pa. Mangayo kaya sa butang nga hindi mawala. Nga amo si Ginoong Jesus. May ari pa mga kauturan. Bugon may ari ko di nga pangayo pa Pasko Disimber ay. Kaya nga daw nalabutan na. Tulisin mo sa Lord, mga kauturan ha, kung may ari gid pa man, balhin ang inyo kabuhi mga kauturan. That's right. Way batasan ang Diyos nga mayo kayo. Way anak siling David, way anak sang Diyos nga nagapangayo. Tulisin mo sa Lord. Kung mangayo gid man ka sa Ginoo rekta. Nga Lord, ginapangayo ko ang imo dako nga gasa sa akong kabuhi Ginoo. Amen. Tulisin mo sa Lord. Hindi ko magpating, hindi na paghatag kasi mo kung may dala nga luhod na. May dala nga tagas ang imo luha kag sipon. Tulisin mo sa Lord, no? Ha? Okay, padayon ta. Siya nakatudlo sinamo nga ang Christmas December. Pero mga tumuluog isa mga kutulong mo na ginahimo. Merry Christmas! Ay, hindi na ano, hindi mo yan. Ang propeta nagawali na nungod Christmas. Tulisin mo sa Lord. Sa rason agad maintindihan sang tao. Nga hindi kaya magparihas kalibutan. Oh, nakuha niyong punto magkaturan? Kung kalibutanon niya, maayo yan. Kada kita yan na simo basta magsulod ng December. Mga musta na sa simo niya, Merry Christmas. Diyan ang i-reply mo kung ikaw believer. Masiling ka man, Merry Christmas. O duha na ka mo. Amo na taga-opisina ba ako? Turang tingala, kinala sa akon. Pilang kataon na nagkapamusta sa akon. Nga pastor, Merry Christmas. Pero hindi ko gambal sila. Tamo lang ko. Kabudlay man nga man. Reply ka nga, Merry Christmas. Yo, Merry Christmas man. Ha? Puro dason, kumaitiyon pa. To receive sa Lord. Ginadangaw ko na nga mo kumaitiyon dason. Merry Christmas kamo sa ako na ako niya reply niyang Diyos magapakamayo sa imo. Di ko tinami pa? Ha? Di kay Merry Christmas. Pasko ko na ha? Una ka pala kayo siya. Kudisi mo sa Lord. Ano ako niyo mag-uturan? Kudisi mo sa Lord. Ting December managtag man bugas. Tingaw din niyo na paghimon ni Nero kag Pebrero haw. Napating guluton mga adlaw. Adlaw man yung ating jingle bells. Daka man yung nagtag noodles kag tinapakan. Hindi, dito ka sa adlaw ang puraot. Pinamagkasiling ang tao niya inaya. Christmas season pa na niya ginahil sa tao niya nga danlog na pirmi guyaya. Nga baboy pirming nakaon niya mo. Gasibo pirming iya nga paliblaw. Jingle bells pa na iya siya. Gumantika pa na sungad ya. Kaya abunado, ihatag lang noodles mo kag kuan dito sa tingplikado nga tion. Kag biray singgit nga riwa. Kuan inang tawag ni man Paskwa. Kudisi sa Lord, ha? Kung sa Ginoong Jesus pa, siling ni Paul sa mga taga-Roma sa nakaabot sa Rome. Siling ni Paul sa mga taga-Rome. Nga, be not conformed to this world, but to transform by the renewing of our mind. Nga, hindi ka magapahiuyon siling kalibutan. Di ano na siya? Pahiuyon? Hindi. Kudisi sa Lord. Hindi ka magpahiuyon kung timuan na bala sa adlaw ng tigurutom. Barang tao ya, gayuhong pa si mo, di na iyak. Kudisi sa Lord. Na? Tanong mo naturan? Hindi na ka mangayo Pasko na son sa tao. Ngayon ko Pasko sa Ginoo. Hindi lang niya kiting December kadlaw. Kada adlaw, Lord. Pasko ako Ginoo, di na. Every day is Christmas. December ka lang magsinggit, Merry Christmas. Kudisi sa Lord, no? Every day is Christmas. Kung Christian ka, every day is Christmas. Kinatawag yun ba sa Kristo, sulod mo? Na? Di kung Merry Christmas ka na adlaw. Merry Christmas. Na? Kudisi sa Lord, hindi po patihon mo pa yung tao. Yung Merry Christmas. Kudisi sa Lord. May isa
Isa ko kaupod nga Merry Christmas. Sing kanang ko Merry Christmas pastor. Sing replyan man ako sa makuturan nga Happy New Year. Wait, sing paabot man sa akon nga Merry Christmas man i-reply. Happy New Year. Nya layo pa to pastor. So sige lang, advance Happy New Year. Kondisi pa sa Lord. Ha? Kondisi pa sa Lord. Pero ako kung testingan, nakita naman mga musta sila mag-iniro, Pebrero. Merry Christmas! Siguro, replyan niya layo pa December. Nakita mo, tradisyon ka ng lakat mo. Kondisi pa sa Lord. Ha? Naungot na no? Pagtudlo, iya ba lang Christmas mga kauturan. Kondisi pa sa Lord namin ni, mga kauturan, namin ni siya, pulong ni siya nga makapaliso sa aton. Why? Because we believe that we are the living church of God, mga kauturan. Buhi kita ang iglesia sang Diyos, mga kauturan. Kondisi pa sa Lord. Hindi lang yan kay kada duming. Muna kabay sa church siya sa guwa, mga kauturan, tapos na nila misaya. Mamon na sila dayo, no? Ada di belah? May boxing ka na? Ya po no, kasimba ka gid brad. Oy ko kasimba da, pero nakakuan lang, kita lang to sila. Di bisan oy kamo gabugnuhan ay basta December. Peace. Kung December sa patay niro, away na peace. Kung December sa Lord. Ha? Kung December sa Lord mga kauturan. Di kada dapat kada adlaw peace. Kaya nga, kung si Kristo ara sa imo, you have a peace of mind. We have a peace of mind, mga kauturan. Kung receive sa Lord, okay, hindi lang kayo kada December, mapis-pis ka lang niya sa imo na kontra, hindi ah. Kada adlaw, kinanglan may peace ka. Kaya that is one fruit of the Holy Spirit, mga kauturan. Okay, let's continue. Kind of stuff. Inang mga binuang nga mga butang. Kag Christmas days, ano no? Christmas days, ang Christmas days. To receive sa Lord. Siling ko sang taga-opisina, niya liwata lang ang ngalan, kay para ara ko. Pero kung di mo na maliwat ang ngalan, why ko na? Niya tanong himon, Thanksgiving lang. Kay ara ko na. Pero yung Christmas, ikaw lang na, bahala ka na. Ha? Kuha niyo mga kauturan? Kung receive sa Lord. Umunas na siri, himo kami. Kung hindi Christmas, liwata lang. Kung hindi oy chansa. Thanksgiving lang ibutang para ka daw okay. Kung di ara ko nyati, Thanksgiving eh. Ha? Kung receive sa Lord. Okay, padayon ta. Thank you Lord. Ano Christmas days and holidays and holy days. Holidays and holidays. Lain man yung holidays mo. Kung receive sa Lord, way obra. Lain man yung holidays. Ha? Kung receive sa Lord. Nakuha nyo, magkaklaro sa minsaya. Ha? Holidays kag holidays. Semana Santa. Kada tuig ginataltal. Kada tuig taltal. Sulit-sulit kada tuig taltal. Kung receive sa Lord. Hindi na siya mo binuang na kung si Brother Hampa. Nga ang things, it's been bound with that tradition. Gapos siya sa sina nga tradisyon. That it cannot be lost because it's against Christian principle. Nababa na mo? Nya nya still the same ungodly pagan spirit and that spirit quote into the nation of the world according to the prophetics of Ezekiel and the rest of them, mga kauturan. Kung receive sa Lord, take clear na, liwaton ko ba? Na-clear na ni sa una-una sa nagpamangkot, mga kauturan. Nga siling niya diyo, siling niya diyo. Nya sa Revelation 8 and 9, ang anom kakalalatan igaula sa 6 ka manugtunda, nagsulod bala ini sa tribulation period, hoo. Kaya unod gani sina tribulation. Galing kay ang pagsugod hindi ya sa Gentile, sa Jew lang. Kung receive sa Lord, actually nagsugod na sila kung magsiling tayo nga i-blow ang 6 trumpet under sa 6 seal, both sing ganon, nagsugod ng tribulation sila. Kaya ang 6 seal tribulation period, nag-start na ya. Pero why sa church?
Gets nyo? Panugod pala na kung sa atin pa panugod na. Pero may katapusan sinang siksil. So receive sa Lord. Ha? Kung receive sa Lord, may katapusan. Halin sa tulag na. Nasulod bala inis tribulation period o sulod na. O kung sino, san o gali, na o kung san o, kag diin matabo. Ora, natabo na una sa Diyo. Amen. Kung receive sa Lord. Kung makaplastar na, kag makaabot ng doa ka propeta, kag matapos na o magasugod, bilog kalibutan na. Amen. Kung receive sa Lord, ang pagsugod sang siksil. Halin sa tulag na. Nya kag san-o ang umpisa sa tribulation na amo na siya nakabalo na kamo kung saan nagsugod. Kung receive sa Lord, kung tan-awon ta, kung maagi ta sa trumpet, nagsugod na. Pero kung magtan-aw kita mga kauturan, kung receive sa Lord, sa ginatawag bala kung sa aton pang iya sini bala nga climax. Nakuha nyo? Ang climax iya sini bilog kalibutan, ma-start ni siya when the bride will go home. Tandaan nyo na, hindi na siya makastart mo. Ang kabugusan, unod sining siksil, hindi na siya ma-start as long as we are here in this earth, mga kauturan. Amen. Kung receive sa Lord. Pero kung makuha na, magpauli ng bride na masunod na ang fifth seal, masunod ang kabugusan sinang siksil, mga kauturan. Kung receive sa Lord. Kaya ang unod sang siksil, tribulation period na siya, persecution sa Diyo, nagsugod ng persecution. Di ba? Persecution sa Gentile, kag persecution ang inayong kuwan sa nature. Forging sang nature, mga kauturan. So, kabay Ginoo magapakamayaw sa inyo sa sining hapon. We are almost 2 hours, mga kauturan. 3:30, 4:30, 5:30, 2 hours gijagali sobra, mga kauturan. No, 2 hours gijagli sobra, mga kauturan. Enough na. Enough na. Are we happy? Mga young people, are you happy? Biplakpak ka muna sa Ginoo. Paluya ka mo, ha? Nagpaluya ka mo. Ang spaghetti ta, luto na to. Kudisi mo sa Lord. Ang lumpia, ato na to. Di pa man ito gulong panos din? Di pa ito gulong? Ha? Kumplito ang kalanunta. Kudisi mo sa Lord. Kung istoryahan ta naman buwas. May lechon man to nga ginapreparar. Busog tatanan sa inyo, mga kauturan. Napangimpitar pa ta gani, kaya doon di maubos. Kung kasilinis pa din bibot sa ito, pag inimbitar lang galit kami ubad para nga pagkanoon sinabran, pero kabay pa. Kung receive mo sa Lord, kang lakat nila sa ito, di makaon. Kung receive mo sa Lord, Ginoo magapakamayo sa inyo tanan, mga kauturan. So may nalip nga pamangkot. Ikalima nga pamangkot. San o bala kuno ang umpisa sa tribulation, tapos na siya. No? Ang ikaanong nga pamangkot amo ni, nya kung ang mga snarler, sabton ko na dason. Kag ang mga backbiter, ari na di wala. Ari di. Nya kag ang iban pa nya at one point nakahimo mayo sa bride. Makasulod bala siya sa New Haven kag New Earth? Makasulod bala siya sa New Haven kag New Earth? Amo na nga pamangkot, hindi na luglahog. Yawan ka na yakot-kot sa mensahe niya to, doon diin siya. No, ang ikapito, niya ang police virgin diin na siya maklasified, niya amo nang bulubudlay. Niya diin bala maklasified ang police virgin sa believer bala o kon sa unbeliever, sa make believer. Niya pwede man nga sa believer siya pero wala langgit siya Holy Spirit make believer.